Actually, we're here in Beauty Project Aesthetic and Wellness sa QC. And today, we will be interviewing Miss Aubrey Asuncion, one of the owner of Beauty Project. So, hi ma'am, good morning. Hi, I'm Hannah. Hi, Hannah. Hi. How do you handle po yung nitty-gritty ng business mo, yung compliances, Yes. So, nung nagsimula kami mag-business, the first business that we had was bakery in Glorieta. Noong una, kami-kami lang, may kinuha naman kaming mga partner. However, sobrang challenging ng yung kayo-kayo lang. Like, syempre, engineering graduate ako, engineer ako by profession. So, yung taxation, hindi ko talaga maintindihan. Totoo, hindi ko maintindihan na kahit anong ulit ko ng pagbabasa, iba't ibang uri na taxes, tapos every city, like for example, di ba nabanggit ko kanina, we have 11 branches from 11 cities, plus we also have laundry shops. Meron kaming 3 laundry shop, meron kaming food businesses. So, sobrang hirap na talagang sasabihin kong susukuan ko kung ako lang. Doon sa nitty-gritty ng business compliances, City Hall, BIR, plus syempre yung DOLE pa, etc. Sobrang hirap. So I really need to find, and I asked my reliable friends, sabi ko, meron ba kayong may i-recommend na tutulong sa QKB Corporation, sa Beauty Project, and the other businesses that we had, para doon sa mga compliances na hindi ko na kayang gawin. And actually, ito po yung nag-lead sa inyo na maghanap ng people or makahanap ng partner na tutulong sa inyo eventually for this business po. Yes. So, I have a supplier and a friend, which is Miss Jen. So, sabi ko sa kanya, kasi Bicolana din, si Miss Jen. Kasi lumaki ako, pinanganak ako, Bicolana, sa Bicol, Bicolana by birth, by blood. Same po. By everything. So, ayun, sabi ko sa kanya, Ma'am Jen, pwede mo ba akong tulungan maghanap ng tao or preferably a company? Kasi nag-try na kami ng tao lang eh. Okay. So, parang hindi siya nag-work. Nahirapan kami when it comes to everything. So, ayun naman namin dumating sa point na, syempre, magkakaroon na kami ng violation. Yeah. Kasi syempre, doing business is not just earning money. So, kailangan namin ilagaan yung mga permits namin, yung mga compliances para dun sa mga benefits ng mga tao namin, and so many more. And dun niya na-mention sa akin ang IEM Business Consultancy. Wow. So, yun nga, sabi ni Miss Aubrey, hindi lang talaga pag-earn ng money in business. Kapag pumasok ka sa business, madami ka pang may encounter ng problema. And Sobra. sobra. And hindi naman talaga natin naiiwasan yung problema. Tama po ba, ma'am? Yes. Sino po tong nakatulong sa inyo sa business? So, surprisingly, yung nirecommend ni Miss Jen is sister niya. Pero ang una kong na-meet is Sir Jake of IEN Business Consultancy. Noong una medyo skeptical ako kasi syempre, alam mo yun, baka ni-refer lang kasi kapatid. Tapos nag-share siya. Actually, noong una, hindi ko rin kinuha si IEN, sabi niya. Kaso ayun, challenging talaga. Iba pa rin pala talaga yung meron kang group of people na nakafocus lang doon sa particular need na yun. Kasi, okay din naman maging jack of all trades. Pero, pag naging jack of all trades ka, kasi di ba meron tayong famous saying na you are a jack of all trades, but you are a master of none. Yes. Medyo may pagka-perfectionist kasi ako. So, kung gagawin ko, baka mapumabot ako ng 100 years old, hindi ko pa rin mapamaster yung business ginagawa ni IEN na sobrang kailangan namin. So, ayun, doon nagsimula yung interaction namin from nag-meeting kami sa first branch, which is Makati. So, diniscuss ko lahat ng problema na meron, lahat ng kailangan i-comply. So, ayun, dahil ini-explain sa akin yung lahat ng mga kailangan namin doon. Yes, thank you, ma'am. Knowing na meron ka nang nahanap, ma'am, na makakatulong sa inyo sa business,
Paano po nakatulong si IEN sa inyo, sa business? Sobrang laki, sobrang dami. Like, for example, noon na kasi DTI lang yung business namin. Pero syempre, pag DTI kasi, basic, super basic niya. Tapos, yung mga regulatory bodies, in-explain nila sa akin yung difference kung ano ba yung pros and cons ng pagiging DTI, under DTI registration, under SEC registration, tapos yung mga kung ano ba yung mga needs namin, kung ano yung mga complications kapag hindi namin ito sinunod. So, alam mo yun, pag mas alam mo na pala kasi yung mga business compliances, mas magiging comfortable ka and mas magiging aggressive ka sa movements mo kasi hindi ka na matatakot doon sa part na pag ginawa ko kaya to, meron kayang complications. So, most of the time, nagme-message ako ngayon sa mga assigned sa akin under IEN na, Sir and Ma'am, pwede ko bang gawin to? Pwede ko bang gawin yan? Nang hindi ko na kailangang mag-research pa. Like for example, dati, kapag may mga, kunyari, DOLE compliances. So, before kailangan ko pang magbasa ng mga 5 hanggang 10 Google articles para maintindihan ko. Pero, nung may IEN na kaming partner, magte-text na lang ako, Sir J, pwede ko ba itong gawin? In 1 minute, or siguro kung may meeting man sila, in 1 hour, may sagot na yung tanong ko. Tapos hindi pa ako naging information overload. Yan. So, yun po yung kinagandahan na meron kayong someone or parang back office nyo din, ma'am, kasi parang sila talaga yung tao nyo na nagtatrabaho sa nitty-gritty ng business nyo. Yes, especially even the parent part. So, sobrang dami ng, katulad, meron kaming staff na nag-maternity leave. So, first time ko mag-handle ng, or magkaroon ng staff na nag-maternity leave. So, yun, we were guided from the very beginning up until doon sa nanganak na yung staff ko. Tapos, yung mga parts din na every city, meron silang iba't ibang business compliances. Like for example, nagsimula kasi kami Makati. So, lahat, siguro mga 3 businesses namin, 3 to 4 businesses namin nasa Makati. Kaso pagtalo namin ng Timog or ng Quezon City, nagulat ako iba. Tapos meron din kami Legazpi City Albay. Iba na naman. So, ang hirap, ma'am, nung pag-aaralan mo ulit, nakakainis, nakakagalit, nakaka-stress at nakakapagod. At ang pinakamatindi, napakagastos. So, imagine na parang, kung nandito ako sa Metro Manila, tapos kailangan ko umuwi ng Bicol para gawin yung each and every step, mauubusan ako ng oras, mauubusan ako ng energy. Instead na na-focus ko na doon sa business growth namin, doon pa ako nag-iisip sa mga tinatawag nga na back-end ng businesses. Ayun. So, madami talagang problema sa pagnegosyo. Kung narinig naman po si Ma'am Aubrey, ang dami niyang na-experience sa businesses niya. Pero ma'am, knowing this, ma'am, how did working with IEN impact your business? Sobrang laki ng impact sa amin nun. Like, nawala yung worries. Iba yung tulog ko. Wow. Nagkaroon kami ng IEN na kapartner. Kasi, alam mo yun, parang, hindi naman sa sinasabi kong wala ng problema. Hindi naman yun gano'n na parang, andyan na si IEN, wala ka ng problema. Walang gano'n. So, every time, the government has or needs to implement some change or meron silang mga bagong i-implement, si DOLE din, tapos si BIR, tapos si City Hall. So, it's a continuous improvement for the government. And si IEN na, yung nag-aaral ng mga lahat ng yun for us. So, sa amin, ini-implement na lang. So, imagine mo ngayon, nakakapag-sine na ako. Wow. Meron na akong karapatang mag-sine ng once a month. So, kasi kung ako pa yung gagawa nun, hindi ako pwede, kahit tulog ko. Siyempre, mag-iisipin ko, di ba, kunyari, may dumating na for compliance, like, di ba, pagbago yung business, especially pag nag-uuban tayo, pero mga 90 days, kailangan mo i-comply. For example, sanitary permits, yung ganyan. So, yung 90 days na yun, ma'am, yung pagka-overthinker ko, sumisipa, kahit walang kape, walang tulog. So, ganun siya kalala. Kaya,
salamat sa IEN, sila na yung hindi natutulog for now. Narinig nyo naman, parang mga kulang talaga sa tulog yung mga business owner. Pero, yun, kung gaano si Ma'am Obi natulungan ng IEN. Pero ma'am, sabi niyo nga po kanina, hindi talaga may iwasan yung problem. And, are there any problems na na-encounter niyo with IEN? And paano nila na-resolve ito? Yun. So, one good thing and one thing that I'm really grateful with IEN is meron silang personal touch doon sa every situation. Kumbaga, may puso. Kasi, may pagpagod ng tao, parang sobrang liit na problema, parang ang laki. So, kunyari, nagkaroon nga, ayun na, parang 90 days compliance, tapos parang feeling mo, 45 days pa lang, pero feeling mo, malapit na yun. Yung stress level mo tumataas na naman. So, meron pang mga problema na may bago pong requirement sa City Hall, kailangan po natin i-comply, may problem po sa ganitong area, kailangan na naman po i-comply. So, from one problem to another problem to another problem, hindi naman sa ayoko isipin kasi syempre business namin yun eh. Pero, alam mo yun, ang maganda kay IEN, they make sure to let you know that they are working on it. Na pag nagsabing, gagawin po natin to best effort 30 days. Kasi 45 days siya eh. So, nagagawa naman. And, they give you assurance na we are working on it, gumagawa tayo ng paraan para ma-meet yung deadline. So, and doing business, walang ideal na yung sasabihin nila pag gumawa ka ng business, walang problema, profit lang ang profit. Hindi ganun yun. So, you have to make sure that you are setting your mind to adapt into every situation. And you need to have a dedicated team that would help you in every aspect of that situation. So that's very important. And in our case, in Beauty Project and in QKB Corporation, si IEN yung gumagawa ng mga jobs na sasabihin kong sobrang critical sa pagtayo ng business. For example, yung permits namin, hindi kami makakapag-operate nang walang permits. Yung mga sahod ng staff namin, pag nagkamali kami doon, syempre, mapapadolo kami. And that's one thing na kumbaga mortal sin sa mga business owners. Yeah. Nakuha ko din ni Ma'am Aubrey yung sabi, dapat adaptable tayo. Adapt to every situation. And knowing this, Ma'am, maranapan niyo po ba yung idea sa other business owners na katulad niyo na nag-start ng business and eventually nag-grow and mas lalo pang mag-grow? Actually, na-recommend ko na. Sobrang dami na nila. So, alam mo yun, ang daling mag-recommend ng partner ng business sa ibang tao once na ikaw mismo alam mo hindi ka mapapahiya. Like, one instance, pero na akong kaibigan na nagtanong sa akin na, sis, meron akong problema, tinakbuhan ako ng accountant ko. So, the first thing that came into my mind is, sis, ito si IEN, sabi ko na yung number sa'yo. Tapos, yung mga lahat ng mga business partners namin ngayon sa iba-ibang branch, yung mga franchises namin, ino-offer talaga namin yung IEN Business Consultancy. Kasi alam namin hindi sila pababayaan. Wow. So, madami na pala kayong na-recommend sa idea. Magsisales na nga pa sa akin. And also, baka ba may mga nanonood tayo na mga business owner din na sobrang problematic din sa business nila. Pwede niyo po ba banggatin ko ano yung mga services na ino-offer ni IEN or in-offer niyo kay IEN? Yes. So, nakakatulog ka pa ba? So, para lahat ng business owners, katulad namin, na wala nang tulog, puro nakape ang sistema, kunin niyo si IEN. Very highly recommended. Because, kidding aside, sila yung tumulong sa amin sa lahat ng nitty-gritty ng business. From acquiring all the permits, tapos sa City Hall, and then actually even doon sa mga parts ng mga designs or mga plans na kailangan namin. Also sa parts ng maintaining the business, sa BIR compliances, DOLE compliances,
mga payrolls, ano pa ba, marami pa kayo na pwede nyo ma-ask sa kanila. And one good thing with IEN is that they tailor fit their services depending on your needs. Yeah. Thank you, Miss Aubrey. Thank you so You know, much. we are very flattered and honored and privileged as well na makausap ka namin today. And thank you so much. Thank you so much too. And Thank you, of Mama. course, it's our honor Mhm. to be considered as one of your happy clients. Kasi naging happy naman talaga kami. Yeah. Thank you for watching us. And also, sa IEN, just choose IEN and we will do the job for you. Thank you so much!